Ayan, so welcome back. At dito tayo ngayon. Araw ng Sabado dito at napaka-busy ko. Basta Sabado, Linggo, napaka-busy. Anika pa rin ko yun ninyo. Bakit? Yan ang katanungan. Bakit? Kasi ito na naman ang pagluluto ko ng buong isang linggo. Tara! Ang gagawin natin ay ano tayo ng labong. Nakakapag ano sa inyo ng labong yan. Bamboo shoots yan. Yan ito na yung ano natin. Yan o, busy si Kaperico ninyo. Then ito, adobong gizzard. Mix na, may atay tsaka ano. Yung, mga ganon. Ito, adobong gizzard. Adobong ano to. Ito ay labong. Yan, bamboo shoots. At ang gagawin lang natin ay lalagyan natin ng sardinas yan. Okay. So, igigisa lang natin siya. Bakit? Kasi para matanggal ang kanyang anggo. Habang sinasalang natin ang adobo sa kabilang side. Tapos sa totoo lang ay tapos na talaga yung isang ginawa natin, paklay. Alam ng ibang ano yan kung ano yung paklay. Ang gagawin nyo dyan para hindi na kayo mag-aasin, kailangan may patis kayong ilalagay. At syempre hindi magpapahuli ang magic sarap. At wow, sarap. Pinagsama na para mapapawaw ka sa sarap. Ayun. Then, kailangan lang niya ay maraming paminta para matanggal ang anggo niya. Yan lang kaisip. At ito, bago yan lahat, bubuksan na natin ang sardinas. Ito na. Buksan na natin ang ating mahiwagang sardinas. Okay. Okay, so ito na yung mahiwagang sardinas natin. At bago yan, silipin mo natin yung ibang mga niluluto natin. Ito naman, kabilang side ito ay adobo yan. Antay lang nating mag-dry ang lahat. Then maluto yung ano niya. Then saka natin lapasan ng apoy. Yeah. Wow! Whew! Sarap! Tama ang timpla. Kailangan natin ng olive oil. Then kailangan lang natin ng konting tuyo. Kailangan magmamantika siya. At ayaw ko sa adobo yung maraming suka. Lagyan natin ng mantika. Siyempre hindi magpapahuli ang lahat ang paminta. Okay. Yan na. Maklaber na. Oh. Gusto ko yung atay ay hindi nagdudurog. Yan ang dapat. Hindi ako masyadong naghahalukay pagdating sa adobo. Gusto ko pagka hinalukay ko na. Yan, kagaya nito. Paluto na to. Hinalukay ko lang yan.
para ma-incorporate lang yung lahat ng mga ingredients. Pero dahan-dahan lang. At syempre, hindi na naman magpapauli ang lahat. Ang maiwagang no, wow, magic sarap. Adobo. Ito yung gusto kong adobo. Ayan. Okay. So, luto na yan. Ito na yan. Dito naman tayo sa kabila. Ayan. Okay. Diyan. Diyan kayo magpo-focus ngayon, mga kaparikoy. Ayan. Tatap-tatap po. Lakasan natin apoy para tulog yan ang masunog. Okay. Ang sarap nitong labong. Sino pang hindi nakakatikim sa inyo yan ay dapat ngayon pa lang tumikim na kayo. Okay. Pagkatapos niya, ito yung mahiwagang sardinas, yan lang katapat niyan. Siyempre, para walang sayang, lagyan ng tubig yan. Ganun lang kadali ang magluluto. Kahit manood ka pa ng TV dyan, yakan nila yan. So ngayon, dudurugin mo ngayon yan. Parang lasang-lasa nila yung sardinas. 2 latang sardinas, panalo na yun. Yan. Sa mga hirap sa atin, pag ito lang gagawin nyo at mura ang sardinas. Marami pa ang luto na ang sardinas, sa totoo lang. Daming pwedeng i-recipe ng sardinas. Malaking bagay yan. Sa mga walang ano sa atin, sabi ko sa inyo, kaya-kaya to. Basta sardinas. Ito, itlog. Lutuin na natin tong bamboo shoot nito. At syempre, lagyan nyo na ng asin. Okay. Huwag para rin matakot sa asin. Huwag lang kayo kumain ng dayok. Sobrang alat ng dayok. Okay na. Luto na ang ating mahiwagang bamboo shoots. At dito na natin ngayon ilulubog ang yan o. Yan ang diskarte dyan. Bayaan nyo lang na maluto. Habang nag-aapoy dyan, hugas ka muna ng plato para yan na tayo para tapos ang lahat. Tapos din yung kasan. Para sitting pretty na tayo. Maya lang. Okay. Haluin nyo yan lang ganun. Yan, sumikip na, di ba? Kaya mag-alala dyan, masusunog. Gusto ko talaga masunog yan. Para magkaroon ng aroma. Yan. So, saka nyo na haluin ngayon. Ganun lang yan. Yun ang pinaka-the best. Slimy siya. Yan ang the best dyan. Okay.
Antay nyo na yan. Good. Okay, luto ang dalawa. Tapos ang lahat, di ba? Ganun lang ka-easy yan. So lahat nakatabay na yung ating mga ano, pang ano na yan. Pang ano na to. Pang Monday na to. Siyempre, hindi magpapahuli ang lahat. Salukin mo na. Baka naiisip ng iba, hindi ko tinikman. Alam nyo, pag kayo ay kusinero kayo, alam nyo na ang lasa niya. Ayan. Kahit anong ipano nyo ba dyan. Kahit yung sira na nga pagkain baboy kaya ko pang gawa ng pagkain niya. Okay, ayun. So, ano naman ito? Iira lang natin dito. Yan na yung ating basa na yan. Para madali. Okay. Tapos ang laban. So, tapos tayo, di ba? Yan. Diyan muna kayo nakapokus. Yan. So, ang gagawin natin ngayon, salin natin ulit. Ngayon, titikman to ngayon yung ito. So, kung titikman natin ang ating ano bang tawag nito? Yung adobong atay ng manok. Creamy siya. Kasi gusto ko sa adobo sa atay ng manok. Pinakahuli kasi yung lalagay. Kasi ayaw ko yung nadudurog. Gusto ko yung buo pa rin. Tapos kakainin mo creamy. Ano yung ibig sabihin? Mix ng gizzard ito. Ito. Napakalambot. Super. Napakalambot ng gizzard. Bakit? Kung kayo nagdubo kayo ng gizzard, lagay na sa pressure cooker. Sobrang lambot. Yan ang diskarte. Para makakain nyo lahat. Sasandukin na natin. Tingnan mo yung ito ay liver to ng manok. Buo siya. Hindi siya nadudurog kasi hindi ko hinahalo ng hinahalo ito. So focus natin dito. Ayan, so ifo-focus lang natin. Ito mix ng manok ito. Atay na manok, gizzard, at saka yung mga hindi namin naubos na baboy na ano, yan. Ito, ginawa kong adobo. Panalo yan. So, kaya walang nasasayang talaga sa bahay sa tutol. Dapat talaga madiskarte ka. Yung mga mag-isang linggo na pagkain, gawa mo na paraan. Yung isang linggo na yan, magpapanibagong ano ulit yan. Yan, kagaya nito. Mga ano na yan. Yung mga sobra-sobra, ihalo mo sa adobo. Napakasarap niyan kasi lasang-lasa na yan. Sa totoo lang. Panalo yan. So yan, makikita nyo naman. So mamaya magsisigang pa ako para kay Chloe naman. Okay. Ayan. So, panibago ulit. Ano lang ka-easy yan. O, ayan o. So, sarap. Tikman natin ulit. Ito. Gusto ko ito, gizzard to.
Walang kalangsa-langsa. Suabing suabe. Yan. Dito na siya sa ano natin. Bagong lahat. Bukas na ito ng plato. Wali lahat. Mapansin nyo, habang nagluluto ako, naguhugas na ako. Para walang tambak. Ganun ang diskarte. Dapat. Lagi akong clean as you go. Nadadala ko pa din yun. Okay. Yan. Ina-arrange lang natin lahat ng mga kalat. Para wala na tayo magiging kalat pa. Ganun lang. Okay. So, ganun lang kadali dapat. So, hugas tayo ng plato. Tapos na magluto. Alam niyo yan? Ang gulo ng camera kapag kayo nag-face detection. Wala, huwag kang gulo. Kasi susunod sa'yo. Pero gagandaan lang. Susundan ka niya. Kung saan ka mo. Sensor na siya. Ganun lang yun. Diba? Tatulit ang pangalan. Ano natin? Yo. Okay. So, malinis na naman lahat. Pakita ko sa inyo yung mga naluto natin. Sisahin ko sa inyo. Okay. Ito, mga adobo. Para sa kalaman sa lahat. Tapos sigang. Yun. Tara. Yan, so tapos na tayo sa lahat ng ating mga batch na mga niluluto. At sigurado tayo sa lahat ng mga niluluto ay masasabi nyo masarap talaga. Ayan. At ipapakita ko sa inyo at ilang putahe na ang naluto ko ngayong araw na to. Tara. So, nagluto ako ng goto. Ayan, may mga lamang loob yan. Siyempre, adobo. Ayan. Adobong atay, tsaka adobong baboy. Mix na yan. Then, siyempre, hindi mawala ang taklay.
Sino nakakalam sa inyo ang paklay? Ang ibig sabihin ng paklay, ito yung mga lamang loob ng mga kambing o di kaya baboy o baka. Ito naman ay baboy yan. Yan. Laman loob yan na wala siyang utak para hindi siya. Kasi kung lalagyan mo ng magiging utak yan, magiging dinakdakan yan. Pero itong paklay ay sinabawan. Parang Spanish style yan. Oh, yan. Bamboo shoots. Oh, yan. Okay. So, bali ang lahat ng mga ginagawa natin ay good for, 1 week. 1 week na ulaman. Para sa gano'n, hindi na kami magluto. At sino man yung off, halimbawa si Mrs. ko ay mag-off siya ng Wednesday, ay magluluto lang siya ng bagya. So, halimbawa, pagod kayo sa pagluluto, sa trabaho, ganyan. So, anytime, may mga pagkain na nasa ref. So, ganun na diskarte namin. At siyempre, hindi mawawala ang white wine. So, hindi naman tayo naglalasing, kundi ano lang yan, pangpagana, pang-appetite, para gumana yung appetite mo. Yun. So, susunod nating lulutuin ay ang spare ribs na baboy. Yun. Kirkland. Galing to sa ano. So, lulutuin natin to. Ngayon din. Magsisigang tayo, at the same time ay maghamonado tayo na baboy. Yung hamonado na style ay yung walang recipe. Gusto ko kasi yung walang recipe na hamonado. Yung thinking ko lang na anong gusto ko na kinalabasan. Ayan. So, ang gusto ko sa kinalabasan ng hamonado ko ay yung medyo matamis, medyo malat-alat, medyo mabango, medyo spicy, dry, at saka malambot. Di ba? Ganun pag ako mag-iisip, walang basa-basa, hindi ako nagbabasa ng ganyan. Parang nakikita ko lang, parang gusto ko sa ganun gagawin ko. Pero hindi ko binabasa ang mga nila, nilalaman sa loob na procedure kung paano gagawin. Kasi gusto ko lang yung gagawin ko ay yung nakakain ko, di ba? Alam ko yung kinalabasan. Pag ganito pa lang gagawin, ganito pala ilalagay, pwede pala, di ba? So, gano'n lang, ka-easy mag-create ng pagkain sa totoo lang. Ang pinakamahirap sa lahat ay yung walang mabiling pagkain. Ayan. Yung may nabibiling pagkain at may nandoon na ang pagkain at lulutuin na lang, napakadali na lang mag-isip niyan. Pero kaysa yung nandoon ka na, tapos mag-iisip ka kung anong pambili mo. Yun. Yan ang pinaka-worst scenario talaga. Yung mag-iisip ka, kainin mo na nga lang, mag-iisip ka pa kung anong lulutuin at bibilhin mo ngayong araw na to na magkasya doon sa iyong budget. Ayan. At ito naman ay para talaga sa Pilipinas, sa Pinas talaga to. Kasi alam nyo, nag-isang buwan at bakasyon kami ay talagang sa normal na sa normal na kakain kayo na medyo okay. 1,000 isang araw. Yan talaga, nakikita ko. 1,000 isang araw. Bibili ka ng 1/2 na kilo na isda. O di kaya pagka Friday, mura ang mga suso, mga shell, mga tahong. Yun. Makakatipid ka ng ganun. So, makakain kayo ng sagana sa Friday. Kung ano yung market day. Hindi naman lahat ay Friday, di ba? So, hindi natin alam kung anong mga market day din nila. Kasi sa amin, linggo. Sa Cebu, sa amin, linggo yan. O, ang iba, Friday. O, di ba? Hindi natin alam. Pero, nakikita ko, ang flow ng kabuhayan nila doon, sa 1,000 talaga, ay para makakain kayo ng maayos, 1,000. Makakain na kayo ng maayos yan. Hindi isa-isang tao lang yan, ha? Palagyan na lang natin na 5 tao sa 1,000. Tipid na yun. Tipid yan, ha? Madiskarting, dapat ang mamimili nun sa 1,000 ay madiskarte na talaga. Oo. Kasi nandun ako mismo kung paano mamamalingki sa 1,000 lang ang budget. For sure yan. Oo. Ako nakikita ko kung ano yung mga dapat bibilhin na talagang abot kaya at talagang pero ang minimum talaga
sa bawat Pilipino na makakain sa per day ay 1,000 dapat. Kasi kapag kayo naging 300 pesos na lang yan sa isang araw ang kakainin ng bawat isang Pilipino, eh, magkano ang sardinas? Oh, di ba? Sa tingin ko sa inyo, magkano ba ang sardinas dyan? Ang sardinas ngayon ay tumataginting na 60 pesos isang can. Oh, 60 pesos isang can. Pero sa 300 pesos mo, kung akong papabasit sa 300 pesos mo, hindi mo po pwedeng puro sardinas ka na lang. Diba? Marami kang magagawang putahe sa sardinas. Pero ang tanong, alam naman na everyday yun lang kakainin mo kasi nagtitipid ka, 300 pesos lang kaya. Oh, diba? Oh. Doon lang ako nakakita na ang spam ay nakapadlock sa lagayan. Nasa cabinet to. Nasa cabinet ko. Nagtatanong pa kami sa saan pa nga dito? Yung may spam ba kayo, no? Walang yung spam pala, nakakabinet. Parang kumbaga dito, para dito sa Canada, ang mga nakakabinet lang ay yung mga maliliit na bagay na mahal. Kunwari yung AirPod or yung earbuds. Yan, yung earbuds na yan, yung mga ganun, mga maliliit na bagay pero mahal. Ayan. Yung mga Monster na headset, ganyan. O di kaya mga watch na mga maliliit na gold, mga ganun. Yung mga nakapadlock. Oo, yun yung mga kadalasan nakapadlock dito. Pero doon, imagine niyo yan, spam nakapadlock. Oh, saan kayo makakita ng ganun? Spam nakapadlock? So, ibig sabihin, talagang mamahalin ang spam. Mutala dito, ang spam dito, pinagbawalan namin na mag-spam ang aming mga anak. Kasi nga, ay due to sa mga, alam mo yon, alam nyo na, natin pwede banggitin na dito. Pero sa totoo lang, gold sa Pilipinas ang spam. Oo, matindi. Grabe, naka-bolt pa eh. Naka-bolt pa eh. Akala mo, nanakawin eh. Grabe, no? Matindi. Pero, believe din ako, marami pa rin bumibili. Oo. Tapos, alam nyo ba, yung liver spread ay tinatago nila. Bakit? Kasi nga, marami daw kasi ang mga nagbabakasyon na talagang bulto-bulto pag namimili ng gano'n. Yan ang balita ko. Yan ang sabi ng mga isa sa mga mga sales lady. Imagine nyo yun. Pero may bulto-bulto pag namimili. Kaya parang dito din, yung gamot, kapag ka nagkaubusan ng mga gamot, parang paracetamol dito. Pag nagkaubusan yan, ang gagawin dito ay sa merchandiser ay magkakaroon sila ng parang leaflets. Nakalagay doon na isang lang, banig sa per tao. Ganyan. Limited lang. Yun ang sinasabi. Kadalasan. Yun lang. So, yung budgeting natin ngayon, isang linggo straight yan. Walang luto-luto yan. Dire-diretso yan. No. Depende lang kung magki-craving. At nagsawa talaga kayo sa pagkain. Ayan. So, yung luto ko na to, para sa pamilya to, straight yan. Sandok na lang sila na sandok dyan. Ganon ka-diskarte. So, walang kahasil-hasil, di ba? So, yan. Dito na naman nagtatapos ang ating mahalagang kwento. At sana ay may natutunan kayo sa pang-araw-araw ni Neil Media TV. Kaya, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyo kalimutan mag-hit na notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Kaya dito lang sa Buhay Canada! Canada, where are you? Here you are. Okay. Ayan. Okay. Ulitin natin. Ayan. Huwag kayong mawawala sa mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada!